totoo naman 'yon, kung nadakip siya diretso siya doon sa sa airport, mahihirapan talaga kami mag-move kung dalahin siya kaagad. Yun nga ang anong tawag nito, yun nga ang isa sa mga komento noon ni Attorney Panelo sa akin, bakit hindi daw habeas corpus? Yung yung na-file na namin for Senator Bato, certiorari na dati, Davao yung opisina ko. Tapos tumawag lang sa akin na ipa-include si Presidente Duterte on or the night before. So may mga circumstances kasi na mga ganyan na nahihirapan ka. Note that when you file a petition during that time and even until now, you have to prepare many copies, no? Mabuti kani ngayon nga parang electronic copies na lang, but kung original petition, kailangan ka pa rin magpa-receive doon sa Korte Suprema. So, yung mga bagay na yun would take time. Pagpa-photocopy pa, yung process ng mga papeles, pag-furnish ng copy doon sa mga kalaban, hindi yan dali eh. So, kung nangyari yun, I have to admit na mahihirapan kami to secure a legal remedy right away. Opo, mukha nga pong ganun. Pero kung sakali po, Atty. Torren, hindi nyo ba na-ispayuhan ng inyong kliyente kahit hindi pa nyo nakakausap lately, na mas mainam na magkita kayo at ma-file nyo ang dapat i-file kaysa po yung madiretso at wala kayong magawa for him? Well, matalino yun si Senator Bato, no? Of course, many would underestimate him. Marami yung natapos, no? We already discussed ko ano yung mga possible remedies namin. Ginawa na nga namin, yung isa, yung TRO, nagkataon lang na 9-5 vote yun. Hindi namin nakumbinsi, at least mga 3 sana para meron kaming, kung may 3 lang na nagbaliktad nun, kuha na sana namin. Pero alam mo, ang law practice naman ay kung may tsansa, we take it. So kung mangyayari man yan, we will surely avail of all legal remedies that are available under the law. So, sorry sir, huling hirit na lang. Do you have any Yes, idea kung kanino po nang galing tong balita na naaresto daw si Senator Bato? Kasi alam mo, pinagtataka ko kanina, ano bang mapapala ninyo kung hindi naman totoo? Sino ba makikinabang dito sa maling balita? Well, I really do not know kung kanino galing ito. Pero cases of this nature kasi doon sa Mindanao, may mga nahawakan ako, yung KOJC, yung Maguindanao Massacre, yung mga isa sa mga maisipan ko kasi to know, especially kung monitored yung cellphone mo, titingnan yung reaction mo. Hindi, kung tatawag ako sa kliyente ko, malalaman nila yung location. Yeah. Pero I would not want to speculate on that. Baka nagkaroon lang talaga siguro na merong palabas ng information at kinagat at alam mo naman ngayon, ang daming mga trolls at sasakyan. It may be a program activity, masterminded by someone who wants to, know his location also. Yun.